Karon nga bulan sa February, no, tungod kay ang ato ang tema no sa ato ang foundation and Thanksgiving anniversary entitled Kadagaya, no, or in English abundance. Sa Bisaya abundansya, English magyapon no. Sa may pag plenty, in plenty, no. Mao na ang ato ang ginaampo na kung asa will really understood, no, kung unsa gyud ang tinuod nga kana bitang source sa ato ang abundance, no, or pagka kadagaya. And for this pipila ka mga Sunday ato kanang mga hisgutan. And this Sunday we will talk about the theme entitled Ang Tinuod nga Tinubdan sa Kadagaya, no. Amo na nga English man unta na mo gibisaya, no, para mo inline no sa ato ang tema, but the true source of abundance, no, taken from the book of John chapter 10 verses 7 to 18, no. For padayon kita magaduko kita sa tong mga ulo ug maga-pray kita. Lord, we thank you sa karon na kabuntago na imong gitugot kanamo, that not only that we can worship corporately, but we can also ponder upon your word. We pray, O God, that you will continue to speak to each one of us through the working power of the Holy Spirit. Ikaw, Ginoo, padayon na mag-abri sa moang hunahunaw kasing-kasing, that we will be receptive enough sa imong mga pagbadlong, pagtudlo, pagcorrect sa matag usa kanamo, kay mao kini ang magatudlo kanamo og maga-equip kanamo na mahimo kaming angayan samtang nagakinabuhi pa kami diri sa kalibutan. Bless, O Lord, even your servant. May your words, O Lord, maoy among masinati karon nakabuntagon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, if you have your Bibles with you, ang ato ang message will be taken from the book of John. Ato nang hinahinayon later on, specifically in verse 7 to 18. My dear brothers and sisters in the Lord, I believe, no, most of us, or maybe all of us, are certain na kita nagkinabuhi karon sa usa ka nasod or usa ka kalibutan that we always search for more. No? Nangandoy gyud kita, dili lang kita mo settle na ingani kita, pero mo improve pa gyud ang ato ang kinabuhi. Sometimes we long for more money, no, mas daghang kwarta, more success, mas maging successful pagyud ang kinabuhi, more recognition, ma-recognize pagyud ko sa ako ang mga nabuhat, more comfort sa ato ang pagkinabuhi. Mo nang diri sa Pilipinas, we hear people say, pag may pera, may saya. Pag naay kwarta, mas malipayon ang ato ang pagkinabuhi. But pasabot, kung naaunta ko'y ingani nga trabaho, kung naako'y ingani nga opportunity, kung ingani lang unta ang relasyon na naako, then I will be finally be happy. Karabit ang musulti kita na kung mupabor lang unta kanako tanan na sitwasyon, dira nako mahimong malipayon. But let me tell you this, in spite of all those things, deep in our hearts, we know that there is something missing. Because even when we get what we want, bisan pag maangko na nato ang tanan, murag feeling nato na wa mangyapoy kalipay, di mangyapon magdugay ang ako ang kalipay. And this morning, ang atong passage, specifically in verses 7 to 8 in the book of John chapter 10, answers a very important question. Where does real abundance come from? Asa man gyud gikan ang tinuod nga kadagaya kana bitawng masatisfy kita mga kaigsuonan. But before nato kana tan-awon, especially in the book of John, sabton sa nato unsa man ay ang konteksto niini before kita mo ambak in chapter 10 of the book of John. Kung ato kanang basahon mga igsoon, if you go back no sa mga before na mga verses ni ana, in John chapter 9, mabasa nato dira na si Jesus naa siya'y giayo nga buta sukad pa sa iyahang pagkabata.
Kung atong tanawon, usa kini ka milagro na angay i-celebrate, but instead na maglipay sila, i-rejoice nila katong katawhana, ang mga religious leaders gi-interrogate pa man hinuon katong tawo. Daghan pag mga pangutana, nagduha-duwa sila, gi-pressure pa gyud nila. And in the end, unsay nahitabo, gipagawa siya, gi-throw out siya dito sa synagogue. Now, here's a man who received a physical sight from Jesus, pero unsay nahitabo, he loses his community. Ang iyang mga higala nawala kaniya tungod sa iyahang gideklarar na siya giayon ni Jesus. Or kung sa ato pang situation karon na wadaan siya mga amigo tungod kay nakaila na siya kay Jesus. Simplihan na lang nato, nawala ang iyang amigo kay na alliance na siya. Adi pod mao no, nahimo na siyang Kristohanon. No, dili alliance ra siya, nahimo na siyang Kristohanon. And in that moment, Jesus goes and finds him. That is very important. Nga naman, ang mga leaders gi-reject siya. Pero si Jesus gipadayon, nagipangita siya o gidawat siya. Now, when Jesus begins to speak in John chapter 10, wala lamang siya, no? Inyong mabasahan dira, the sheep, the shepherd, mo ninyong mabasa dira na mga pulong. Pero dira, wala lamang siya naghatag og lesson about sa sheep o sa shepherd. He is making a testament about leadership, about how he care for his people, about salvation na maangkon pinaagi lamang niya ug ang gugma na dili mapantayan sa gugma sa mga tao sa palibot. Muralag musulti kita na si Jesus nagasulti niini. Yes, ang uban na mga leaders ginagamit lang ang mga katawhan, pero unsang kay Jesus, I lay down my life for the people. Igsoon, in ancient world, shepherding was very familiar. No? Kaniadto, shepherding familiar. Maybe karon murag pipila na lang, di nag-ingana karampant. Ang mga sheep, gi-kept na sila sa ginatawag nato na sheepfold. Unsa man yung sheepfold, enclosure na siya na mga stones ang iyahang kanang palibot mo ng sheepfold. Wala pud nay wooden door. No? Ato karon ang atong kulungan, ang atong isecure man gyud ang iyahang pultahan. Kani siya nakakulong wooden, stone na siya mga bato pero walay pultahan. Unsa may nahimong pultahan niini? Ang shepherd na matag gabi didto siya magbutang, no? Duyan siguro or muhigda siya didto sa purtahan para ma-secure niya ang iyahang mga sheep. But pasabot, ang shepherd ang nahimong pultahan. He became the door. Na kung asa walay mga wolf na makasulod niini, and even walay mga sheep na makagawas ug magwander unless na muagi dira lamang kaniya. My dear brothers and sisters in the Lord, Jesus is saying something very powerful and beautiful sa kanina mga verses. Kung ato kanang i-paraphrase, Jesus is saying to each one of us, your life, your safety, your salvation, your future, all pass through me. And here's the main idea sa ato ang mensahe karon nakabuntagon mga igsuon. The true abundance is not found in what we gain, unsay mga na-achieve nato, unsay mga naangko nato, but in who we belong to. Mao kana ang tinuod nga source sa ato ang abundance, sa atong kadagaya, kung naa si Jesus sa ato ang kinabuhi. Jesus Christ alone is the source of abundant life because what?
according sa mga verses, atong isa-isahon, He is the door to salvation. He is the shepherd, magbalantay sa matag-adlaw nato na buluhaton, nahimo siyang sakripisyo para makaangkon kita kinabuhing walay katapusan. Isa-isahon nato ni kani na mga punto. Una, Jesus Christ is the source of abundant life because Jesus is the door to true life. Si Jesus mao ang pultahan sa tinuod nga kinabuhi in verses 7 to 10. Unsay gisulti ni ana, verses 7 and 9. Ato lang ikat, gamay. Unsay gisulti dira? Jesus said to them, "Truly, truly I say to you, I am the door of the sheep. If anyone enters by me, he will be saved. And I will go in and out, and find pasture." That is already in verse 9. Unsa may maangko nato diri nakamatuoran? Ang tinud-anay nga abundansya, kadagaya makita nato kang Jesus. But pasabot mga igsoon, abundance begins with access. Karabitong naa kay access sa tinuod nga source niini. Ug kana makita nato kay Jesus. Kung naa di ay kitay access, naa kitay relasyon kang Jesus, wow, that's the source of true abundance. Notice, again, balikan nato. Notice the word anyone. Bisan kinsa. Wala nagsulti si Jesus, not just the Jews, ang mga Hudyo, dili lamang ang mga religious people, dili lamang ang mga maayong tao, pero unsiyang gisulti, anyone, bisan kinsa. Kung atong tanawon, this is an open invitation para sa tanan. But take note of this, it is also an exclusive claim. Para sa tanan, pero exclusive lamang. Unsa daw? Na musulod dira sa yahang pultahan. But pasabot sa mga musunod lamang kaniya. This is an open invitation. Nga naman, wala lamang nagsulti si Jesus, I am one of the doors. Ako ang usa sa mga pultahan. Wala po siya nagsulti na ipakita nako kung asa mo nga pultahan mo agi. Pero unsang giingon, I am the door. Ako ang access, ako ang dalan na kinahanglan ninyo na sundon or inyuhang kinahanglan na sudlan. That means, mga igsuon, na ang atong kaluwasan na naangkon, dili kini tungod kay perfect ang imong attendance matag Sunday. Wala may ga-check sa to ang attendance dira, no? Kami na mga inyong mga pastors, kabalo lang may kinsay absent. No, kay naa man gyud mo'y bangko na paborito ninyo. No? Una kabalo may diri wala si Brad, wala si Sis. Kinamang gud mo'y murag no? Wa mao tanay pangalan pero mao na gyud yung naandan na bangko, no? Ang atong kalawasan, dili kay perpekto ang imong attendance. Dili tungod, nakita nimo ni kay maayo ang inyong family tradition, ang inyong mga maayong buhat or mga religious rituals. Salvation is found only in a relationship with Jesus. Kung naa kay relasyon dira kang Kristo. Kung atong adtuan ang verse 10 yana mga igsuon, specifically in verse 10b, I came that they may have life and have it abundantly. So giingon ni Jesus, ako ang dalan, no? Ako ang purtahan, ako kinsa man musulod kanako. Pag-abot sa verse 10 ingon siya, niabot ako para hatagan kamo kinabuhi na kung asa maangkon nimo, no, ang kadagayaon, no, have it abundantly. Pero kung atong tan-awon kini mga igsoon, daghan ang mga tao ma-misinterpret or ma-misunderstood kini. They think pag musulti kitag abundant life,
have it abundantly. Wow. Ang ilang huna-huna, I will always be healthy. Kanunay ko na maayo ang akong panlawas. I will always be rich. Dato ko, walay kakulangan, abundant good, no? Perminti ko mahimong successful. Una ang gihuna-huna sa uban. Pero kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Jesus, na ba siya'y balay? Missionary man, no? Jesus, sige lakaw-lakaw, no? Gina-reject pag yun siya. Di man maayo ang iyang kaimtang, kaya every time na mo share siya sa pulong sa Ginoo, kaanaan ng mga Pharisees, mga Sadducees, mo question, dira kaniya, gi-reject siya. And the worst of all, gilansang pagyod siya. Gi-crucify si Jesus. Sabot mga kaigsuunan, abundance cannot mean comfortable living. It means meaningful living. Dili tungod kay maayo ang imong kahimtang, wow, mauning kadagaya nagikan sa Ginoo. No, dili na mao ang atong basihan. And I'm not telling also na di na ka maningkamot. Ginahimo nato na as we continue sa pagkinabuhi diri sa kalibutan. But don't settle lang, dira lang taman ang imong kinabuhi. Find life na mahimo kining meaningful. Nabisan pag dili mo uyon sa imong kinabuhi, mo yung ay Lord, thank you. Salamat, Ginoo. No? Makapasalamat gihapon kita. Abundant life is life filled unsa man, naay forgiveness instead of guilt, naay kalinaw, naay peace instead sa atuang mga kahadlok, naa kitay katuyuan, naa kitay purpose instead of emptiness, naa kitay paglaom bisan pag-unsay nagakahitabo kanato. That's a life living na kung asa meaningful kay naa ang Ginoo sa atuang kinabuhi. Meaning, it is not a problem-free life. It is a God-filled life. Igsuon, kumusta? Kinsa way problema sa inyo nga diri karon? No, walay problema. Wa gyud giatubang na problema. Uy, ako ra di baba po nako ni. Kinsa na ay problema? Ayan na magtaas, no? But friends, my dear Tagsi family, abundance means a God-filled life. Jesus satisfies us. No? Nahimo kitang kontento kay tungod naa ang Ginoo sa atuang kinabuhi. On the first part ni ato, daw mo sulti si Jesus abundant life, pero unsa daw ang opposite niya? The thief. The thief comes only to steal and kill and destroy. Sometimes we think of the thief only as Satan, which is true, no? Ang atong kaaway, si Satanas, tinuod man na. But sometimes it is more than that. Kaning gitawag nato na kawatan, the thief, pwede pod siya na kaning mga sala na gitawag nato na pet sin. Kaya itong gialagaan nato na sala. No? Sin, sometimes na nagpromesa ka nato kalipay, pero at the end, napaulawan di ay kita. The thief can be success that gives money, but takes away our family. Pwede pod ang thief is a pleasure na naghatag ka natog excitement, pero gitanggal man pod ang atong kalinaw. Religion that gives rules, pero nawala man pod ang atong relationship. Remember, anything that offers life na walay Kristo will eventually take life from you. Naagyod na'y corresponding na kanang ginatawag nato na mga consequences sa kinabuhi. Kung atong tanawon mga igsuon, daghan kitag mga Pilipino, makita ng mga Pilipino, daghan ka nato, nagtinguha gyud na moadtog abroad, no? Kay gusto lagi nato nindot na kinabuhi, wa may problema again ni ana. Mayong kita mga OFW nato, which is we are very thankful sa ilahang kinabuhi, salamat sa ilang mga sakripisyo, but you know,
Nasayod kita on the other side of the coin, nasayod po kita sa ilahang story. Some family, yes, naka-gain gani og kwarta. Niayahay sa kinabuhi, pero sometimes nawala po ang ilang pagiging close. Naguba ang ilang relationship. Daghan ng mga kabataan grow up without parents sa ilahang mga panimalay. Some marriages struggle because of distance. Yes, it reminds us of this truth. You can gain many things and still lose what matters most. Pwede niyo maangkon ang tanan, pero pwede gihapon na mawala niini kung unsa gyud ang labaw na kinahanglan nato. Friends, let me ask you today, what door are you walking through to find meaning? Is it money? Is it your career? Is it relationships? Is it religion without relationship? Again, Jesus is telling each one of us, if anyone enters by me, he will be saved. Not might be saved, pero unsang giyon sa pulong sa Ginoo, will be saved. My dear Tagsi family, abundant life begins when we stop searching for answers and start walking through Christ. Padayon kita, He is the door of true life. Secondly, Jesus is the source of true abundance because Jesus is the shepherd who knows and leads His sheep. Siya ang atong magbalantay na nakaila ka nato o ginagiyahan ang iyahang mga kaanakan. This tells us kung ang una, ang abundant life, nagsugod kini na naakitay access. Mga taong gisulti ganina, naakitay relationship. This time, abundance grows through relationship. Gi-open sa Ginoo ang access through the Lord Jesus Christ. Now, para ikaw mag-grow, kinahanglan naa kay relationship dira kaniya. Kung atong tan-awon, ingon ang verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang tinuod nga magbalantay, andam niya na i-offer ang iyahang kinabuhi. But on the other verses niya na kung imong basahon, no, in 11 to 16, gikontrast ni Jesus ang iyang kaugalingon sa ginatawag nato na hired hand. Meaning, magi-hire na mga tao. Kaning mga hired hand, nagtrabaho sila para makaangkon og sweldo. Pero, kung naay danger na moabot, mudagan sila. No? Mabasa ninyo na in verse 12, in chapter 10. Why? Dili man ilaha ang mga tupa. Dili man ilaha ang mga sheep. But pasabot, kung naay problema, abya na to na, di bitaw na ato. No? Murag katong nagbiyahe mi tong Webes, Bernes, nag-Olti seminar mi sa Davao, nag-drive among kauban na pastor, agi mig perti ka lubak. Tubag na lang po, sige lang, di man ay ato. No? Balik bitaw na to, tag-iyan na yung magkalot-kalot siya na unsa naman yung sakyanan. No? Natay mga nga di bitaw ni ako. No? Pero, unsang gingon ni Jesus, the shepherd stays. Why? Because the sheep belong to Him. Ikaw na tag-iya, ako aman eh. Tigin ako ni biyaan. It gives us this theological truth. This shows something beautiful about our God. Nga naman, wala lamang taniya giluwas, iya pagod kita nagiangkon sa iyahang gugma. Lahi nang moingon kitag, nakaila ko nimo. Lahi po nang naakay relasyon. Nabisag unsay istoryahan ninyo, di na maguba na relasyon. Mura lang moingon kitag, kaila man kong BBM. Pero kung moadto ka dito Malacañang, pasudlon ka kaniya. Moingon ko, ingnagod na si President Pina, si Pastor Ken. Kinsa man na? But this, wala lamang tanya giluwas, giangkon pagyutan na iya kitang mga anak in John 1:12.
Si Jesus, wala lamang kita nakita na iyang project. Wala lamang kita nakita na mga number of people. He sees you and me as His sheep. Naangay niya na pagbantayan. Nang nisulti siya in verse 14, I am the good shepherd. Jesus is telling this. I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Kaila ko, kinsa ako mga anak, ug ang akong mga anak nakaila kanako. Dili lamang kini head knowledge. This is relationship in the heart. The voice of the shepherd ma-recognize kini sa mga tupa, sa mga sheep. In Israel, several na mga flocks, bisan pag mag-mix na sila pag-ayo, pero kung tawago na sila sa shepherd, only na ang iyang mga tupa maoy musunod kaniya. Bisan pagdaghan pa kayog mga tupa dira, lain-lain ang mga shepherd. Pero kung kani nga shepherd, kani na magbalantay, mutawag, katong mga iyaha, maura gyud to ang muduol sa iyaha. Tanawan ninyo, nana sa YouTube, no, i-search ninyo the sheep that knows the voice of his shepherd. No? Nabisan pag iyang tawagon, bisan daghan pa kay na sila, pag siya na'y musulti, ali na mo, sabay pag ano sa, di man ko kabalo gud ana agud, no? Di man pud toy kay pang iro man na. Basta noon say tawag ana, no? Maurag yun ang muduol dira kaniya. My friends, my brothers and sisters in the Lord, we live in a world full of voices. Social media, balita, no? Dagan kitag mga higala, lain-lain ang atong kultura, nakitay kahadlok, nakitay lain-lain na mga opinion. And sometimes, even ang atong kaugalingon na emotion, grabe na pod, kasaba. Di nato masabtan. Pero unsa ang giingon ni Jesus? My sheep hear my voice. Bisan pag unsa kagubot sa kalibutan, kailata kinsa ang atong gialagaran. Kinsa ang atong Dios. Diri sa atua sa Pilipinas, sa atuang konteksto sa Pilipinas, naatay ginasulti permanente, bahala na. Sometimes, may nga salig lang, no? Salig lang, ayaw laglaom, no? Ang mga statement nato. But sometimes it means giving up ang atong responsibilidad. Wala nagsulti si Jesus o bahala na. He says, follow me. But pasabot mga igsuon, abundant life is not just knowing Jesus as Savior, kaila ta, head knowledge, kaila ko, na si Jesus, mo akong manuluwas. But it is following Jesus as shepherd. Una niyon siya, follow me. Dili lang taman na nakailata kang Jesus, kinahanglan musunod kita dira kaniya. Pag unsay gisulti niya in verse 16, and I have other sheep that are not of this fold, I must bring them also. Unsay gingon? Na ay mga tupa na dili ako kinahanglan pud sila dalon padulong sa ako. And they will listen to my voice, so there will be one flock and one shepherd. Unsa may buot pasabot ni ana? Kaning gospel, kaning maayong balita is going beyond Israel. Dili lamang sa mga Hudyo, pero sa tanan ng mga katawhan. Sa atua, diri sa Pilipinas, sa Mindanao, sa Tagum, lain-lain na parte niini. This means, igsuon, ang ginasulti ni Jesus niini, if you belong to the shepherd, if you belong to Jesus, you also share the shepherd's heart for the lost. Ayog settle na, okay na mi, okay na ni among grupo. Kumusta man tong uban? Masang giingon ni Jesus, naay uban na wala nakaila kanako. And that is our role to share them the gospel. Igsoon, kinsa may nagalid sa imuhang kinabuhi karon? Ang pulong ba sa Dios or ang imong mga feeling? Imong mga higala? Imong kahadlok? Kung si Jesus mao ang atong magbalantay, then
you seek His voice in Scripture. But pasabot, padayon kita na mubasa sa pulong sa Ginoo. Bisan pag mayon kita cover to cover, ako na nang nabasa, cover o cover. No? Tapos electric fan, basa pag yun, no? Karang paana ba? No? Continue to seek God's voice, pinaagi sa Scripture. Padayon gihapon kita na musunod dira kaniya even when it is hard. Lord, lisod man, pero gasalig ko dira kanimo. Musalig ko kanimo bisan pag di nako masabtan ang sitwasyon. Because abundance grows. Maglambo kini when we stop following the crowd. Meaning to say, kanang walay direksyon and start listening to the shepherd. Maminaw ta, dara, kang Jesus. And it will lead me sa last na point. The true source of abundance is Jesus because Jesus is the sacrifice who secures our future. Is the door to true life. Sa itong ikaduwa, He knows, no, He is the shepherd na nakaila ug mugiya kanato. And thirdly, nahimo siyang sakripisyo na iyang gisecure ang ato ang future. In verses 17 to 18. Sige sulti, I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Abundance begins with access. Gitagaan kitag access sa Ginoo, pinaagi kang Jesus Christ. Mag-grow kini, pinaagi sa ato ang relationship dira kaniya. And it will lead us na ang abundance nakaangkla kini sa gihimo ni Jesus didto sa cross sa Kalbaryo. When He says, it is finished. This is very powerful, mga igsoon. Jesus was not forced to the cross. Yes, though there is tension. Wala lamang siya na-trap sa mga sirkumstansya. Wala siya gipildi sa mga tao. Gipili niya kung unsay kabubuton sa Dios Amahan. He chose the cross. Ginatudluan kita niini, mga igsoon, kung unsa ang sovereignty ni Christ. Kung unsa kadako ang iyang pagigugma kanato, unsay katuyuan nganong gilansang siya didto sa cross sa Kalbaryo. The cross dili kato aksidente, mao kato ang misyon na pagahimuon ni Jesus. Ug ang iyang pagkabanhaw means na iyang sakripisyo gidawat kini. But pasabot in simple terms, mga igsoon, ang atong sala na pasaylo. Ang atong guilt, gitanggal na kini. Ang atong future, secure na. Ang atong kamatayon, dili mao kini katapusan, but it is an access na atong makauban ang atong Ginoo didto sa iyahang ginharian. I believe daghan kanato atong gina-insure ang atong mga panimalay, no? Kung naay sunog, naay insurance, no? Ang atong sakyanan na ay may mga insurance kana. Ang ato ang health, no? Mao nang kinahanglan atong i-secure, dapat na kay mga health plan. Bisan gani ang atong kamatayon, no, dapat pangandaman na nimo, no? Bahalag naghigda na kadra, at least ang imong pamilya gakatawa, naga-smile, no? Kay nagbilin man po, at least malipayon sila. Yes, we need that insurance sa ato ang kinabuhi. But Jesus offers something greater than insurance. And say, gi-offer niya assurance. Naay kasiguraduhan, nagihatag si Jesus, dili ng assurance na unta maluwas ko. I hope I am saved. But, unsa daw? I know whom I have believed. Kabalo ko kung kinsa ang ako ang ginatuuhan. Let me ask you today, are you living only for this life? But pasabot, kanilang ba?
Kani imong kinabuhi karon ingani ra ba taman ang imong pagkinabuhi? Or are you living for eternity? Nagalantaw ka ahead that Jesus someday, kung imo kong pagatawagon, kaangkon ko sa imong gipromesa na kinabuhing walay katapusan. Because abundant life is not about adding years to your life. No, nadunggan na siguro yun na statement. It's not about adding years to your life, but unsa daw, it is adding life to your years and life beyond your years. But pasabot na himong meaningful ang atuang pagkinabuhi. Gadungag ang atong tuig, mas the more kita na nahimo, na mo yung kita, grabe, no? Ang pag-uban, paglihok sa Ginoo kanato. Abundant life is not measured how long we live. No? Dili kay tungod niabot kag 100. Wow, grabe ka kadagay. Given na, no? Part na ni ana. Pero unsa daw? By who holds our life forever. Kinsa may nagagunit. Si Jesus, 33 years ra gani, no? Pero mayon kita, grabe, no? Ang iyahang impact na maoy na atong naangkon karon. Again, as a summary, Jesus is what? The door, no? But pasabot na himong access sa ato ang kaluwasan. He's the shepherd na himong guide sa ato ang daily living. Sacrifice na garantiya sa ato ang kinabuhing walay katapusan. Again, abundance is not found kung unsay mahimo nimo, unsay ma-achieve nimo, unsay maangkon nimo. Abundance flows from a life that enters dira kang Kristo, mulakaw uban kang Kristo, og mo rest, buot pasabot saligan nato siya, kay He is faithful, gikan pa kaniya adto, hantod, karon. Igsuon, today, Jesus is still standing at the door. Maybe ang uban kaninyo, ginatawag niya na makaangkon o kaluwasan. Maybe ang uban kaninyo, ginatawag niya na musunod o musalig dira kaniya. Maybe ang uban kanato, ginatawag niya, relax lang, salig ka nako, take time. As we end, akong sundugon ang ginahimo ni Pastor Sedi, no, mahimo nato ni for this month of February that we will have sharing time just for 5 minutes, no. Ansira nato ni makita ra ba? Una, unsa man gyud pinakakinahanglan nimo karon? Musalig kang Kristo sa imong kaluwasan, musunod kaniya pinaagi sa pagpaminaw o pag-obey, to rest in Him, buot pasabot kana bitang instead of trying so hard, musalig ka kaniya kay gihumana niya dito tanan sa cross sa Kalbaryo. Pili ka dira sa tulo og ngano. Ikaduhang pangutana, unsa may practical step na imong himuon karon nga semana para padayon na maging close ka sa true source of abundance, who is our Lord Jesus Christ. Okay, atag kog pipila ka minuto as we reflect. Find your partner or kanang duol sa imuha and share ang ato ang mga learnings karon na buntag.
Again, no, thank you for sharing. I know, siguro ang uban, wala pa nahuman. Just continue. Then, kung kitsa man, ang imuhang na imong partner karon ampuis siya. No, padayon ta mag-aampo kaniya. Remember him or her this week. O, unsa man to yung gi-share, no, ato nang itugyan dira sa Ginoo. Let us all bow down our heads as we close in prayer. Lord, we thank you sa imong gipaabot kanamo na mensahe karon. Silyuhi kini sa amuang mga kasing-kasing. Dili lamang kini magpabilin sa mong hunahuna, but pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong paggiya, mahimo namon ni ma-apply sa mong kinabuhi, ug amo pod ma-share sa uban. Lord, help us to continue to live life na ikaw maoy tinubdan sa amuang kadagaya. Bless your people. In Christ's name we pray. Amen and amen.